Ito ay istorya ng isang binatilyo na nagkaroon ng matinding pagkahumaling sa kanyang stepmom. Lumaki si Jiwon sa Ilsung Height Villa kasama ang kanyang stepmom na si Heso. Bago siya iwan ng kanyang ama, ay naipakilala na ito sa kanya. Hindi niya makakalimutan ang araw na yon dahil nung niyakap siya nito ay sumubsob ang kaniyang mukha sa malalaking papaya ng kanyang stepmom. Hindi na maalis sa isipan niya ang pangyayari na yon. Isang gabi, lumabas ng kwarto si Jiwon upang pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Nakaagaw pansin sa kanya ang isang malaking maleta. Nagtataka siya kung bakit meron ganun doon. Gusto niya itanong kay Heseo kung para saan yon. Kaya dahan-dahan siyang pumunta at pumasok sa kwarto upang tignan kung gising pa ito. Ngunit pagpasok niya sa kwarto, nakita niya na tulog na si Heseo na nakasuot ng manipis na pantulog. Nakabakat ang magandang katawan nito. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili dahil nakaramdam siya ng init ng makina at paggalaw ng kanyang karburador. Agad siyang lumapit sa paanan upang makita ito ng malapitan. Paglapit niya dito ay mas nakita niya ang malalaking dalawang bundok at gitnang dagat. Nagsimulang gumalaw ang kaniyang mga kamay. Marahan niyang hinawi ang daanan para makita ang gitnang dagat hanggang sa sinimulan na niyang sisirin ito. Hindi nagtagal ay umapaw ang tubig sa dagat ni Heseo. Ang labis na pagkahumaling ni Jiwon dito ay nakakapagdulot na sa kanya ng kaadikan. Kaadikan na nahihirapan niyang pigilan hanggang sa mauwi na ito sa pagnanasa. Subalit ang hindi alam ni Jiwon ay gising pala ang kanyang stepmom. Kinaumagahan, masayang bumangon si Jiwon, na para bang jumakpot sa loto. Nakita niya na naghahanda na si Heseo ng kanilang umagahan. Kinamusta niya kung naging mahimbing ba ang tulog nito. Sumagot naman si Heseo ng oo naman. At sinabi din nito na naging kakaiba ang kanyang mga panaginip. Kinahaponan nito, matapos ang klase nila Jiwon, habang naglalakad na sila pauwi ng kanyang kaibigan na si Sung Baek. Nakasalubong nila ang campus crush na si Suyaon, kasama ang kaniyang manliligaw na si Sun Bae na hindi naman niya gusto dahil ang nais niya ay si Jiwon. Iniwanan niya ang kanyang manliligaw at nilapitan niya si Jiwon. Marami siyang tinatanong, pero ni isa wala siyang nakuhang sagot mula kay Jiwon at tila hindi siya napapansin. Walang ibang nasa isip ni Jiwon kung hindi ang kanyang stepmom at ang bilin nito sa kanya. Bigla na lang siyang nagpaalam sa kanyang kaibigan na uuwi na siya. Makikita naman sa mukha ng kanyang kaibigan ang pagkagulat at panghihinayang nang hindi niya pinansin ang campus crush ng kanilang school. Nang dumating siya sa bahay, napansin niya na madilim kaya binuksan niya ang ilaw. Nagtataka siya bakit makalat at wala na ang maleta. Nakaramdam siya ng pagkalumbay, naisip niya na baka iniwan na siya ni Heseo. Kaya mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto nito. Pagbukas niya ng pinto, nandun lang pala si Heseo. Pawisan at balisa si Jiwon nang makita ni Heseo. Biglang niyakap ng mahigpit ni Jiwon ang kanyang stepmom at nakikiusap na huwag siyang iiwan nito. Sumagot naman si Heseo na hinding-hindi siya iiwanan kailanman. Habang sila ay magkayakap, bumulong si Jiwon na kung pwede, tabihan siya matulog sa kwarto upang masiguro niyang hindi siya iiwan nito. Nagulat si Heseo sa kanyang hiling dahil naalala niya noong gabing pumasok si Jiwon sa kanyang kwarto na ang alam ay tulog na siya. Pero ang totoo ay hindi pa dahil naramdaman niya ang ginawa sa kanya ni Jiwon. Naisip niya na baka mangyari ulit yon kaya hindi siya nakasagot. Nang nakahiga na si Jiwon, iniisip niya ang hindi pagsagot ni Heseo sa kanyang hiling na tabihan siyang matulog marahil hindi ito pumayag. Ngunit ilang sandali lamang ay dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto, napatingin siya na may kasamang galak dahil nakita niya ang magandang figura ni Heseo na nakatayo sa pinto habang nakatingin sa kanya. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Sasamahan kaya siya matulog? O may sasabihin lang? Mag-comment lang kayo kung gusto niyo ng part 2. Pindutin niyo na din ang like at subscribe para maging updated kayo sa susunod na istorya. Maraming salamat!